Sa loob ng Flower Rain House main building, nagtipon ng mga elder at ang mga kinatawan ng 7 families para sa festival. Hindi mapigilan ng master ng ika-13 palapag na magtanong kung bakit matindi ang pagtitig sa kanya ni Elder Lin. Halos umusok naman ang mukha ni Elder dahil sa magandang katawan ng ika-13 master. Upang hindi magalit ang babae, sinabi na lang niya na iniisip niya kung bakit wala ang kanilang pinuno at bakit siya lang ang naroon upang kausapin sila. Kahit na sila'y special guests ng kanilang pamilya, nagtanong si Master Peony kung ayaw ba siyang kausapin ng Elder dahil hinahanap pa rin niya ang kanilang pinuno. Sinabi naman ni Elder Lin na kahit wala ang kanilang pinuno, maayos lang sa kanya dahil gusto rin niyang makausap si Master Peony. Nagalit ang ika-5 Elder ng Yuming Valley dahil parang nais magligawan ng dalawa, at sinabi niyang kung hindi lang magsisimula mamaya ang festival ay iiwan na niya sila. Sinabi ni Master Peony na kumalma lang ang Elder dahil ang kanilang pinuno lamang ang may kakayahang magdeklara kung kailan magsisimula ang festival. Sinabi rin niya na hindi pa kumpleto ang mga dadalong pamilya ng 7 families kaya hindi pa magsisimula agad ang festival. Sumang-ayon si Elder Lin at sinabihan si Master Peony na huwag pansinin ang kumag na ito. Sinabi rin niya na simula nang mamatay ang 3 Elder ng Yuming Valley ay bumaba na ang kanilang reputasyon. Kaya sa tingin niya ito ang dahilan kung bakit mabilis magalit ang kasamahan nilang elder na yon. Biniro niya ito na sa tingin niya ay nais ng elder na umalis sa lugar na ito upang hanapin ang taong pumatay sa kanilang elder kaya hindi siya komportable na maupo ng tahimik sa kanyang upuan ngayon. Nagalit ang elder sa pang-iinis at binalaan niya ang elder na kung makakaharap nila ang taong ito ay mas maraming elder pa ng kanilang Quaihao Forest ang maaaring mamatay kumpara sa kanila. Kaya sinabihan niya ang elder na manahimik na lang. Nainis ang elder sa sinabi ng ika-5 elder kaya agad niyang hinamon ito kung nais niyang maglaban sila. Agad namang nilabas ng ika-5 elder ang kanyang aura at tinanong niya ang elder kung talaga bang nais niyang mamatay sa kamay niya. Hindi nagpatinag si Elder Lin at tinanong niya ang elder kung may kakayahan ba siyang mapatay siya. Ngunit bigla nang natigil ang pag-aaway ng dalawa nang marinig nila ang isang pamilyar na boses. Isang matandang lalaki ang biglang pumasok sa silid at sinabi niya na kung nais nilang lumaban ay nais rin niyang sumali. Bigla namang sinabi ng kasama niyang bata na talagang kinakatakutan ang kanyang master dahil pagpasok pa lang niya ay natakot na ang 2 elder. Nainis ang 2 elder dahil sa bastos na batang ito. Naiinis na sinabihan ng ika-5 elder si Elder Yan na dapat niyang pagsabihan ang kanyang tauhan na gumalang sa katulad nilang elder. Ngunit hindi ito pinansin ni Elder Yan at tinanong niya kung kailan pa nagsimula ang mga elder na makipagtalo sa isang disciple lamang. Lalo pang nainis ang disciple ni Elder Yan at sinabihan niya ang ika-5 elder na hindi siya karapat-dapat na maging isang elder. Kaya hindi niya dapat bigyan ng respeto. Dahil dito, lalo pang nagalit ang ika-5 elder at nasira niya ang mesa sa galit. Nagbago naman ang pakikitungo ni Elder Lin sa dalawa at sinabi niyang masaya siyang makita ang elder. Kahit na isang maliit na festival lamang ang magaganap sa lungsod, nagawa pa rin niyang dumalo. Tumawa si Elder Yan at sinabi niyang huwag nang magkunwari pa si Elder Lin na may magandang relasyon sila dahil alam niyang nais siyang patayin ni Elder Lin kung magkaroon man siya ng pagkakataon. Sinabi rin niya na hindi mabubuo ang 100 Pill Festival na ito nang wala siya, kaya dapat lang na pumunta siya rito. Nainis si Elder Lin dahil sa kayabangan ng kumag na ito. Bigla namang nagsalita si Master Peony at tinanong kung bakit naroon ang dalawa dahil hindi inimbita ng kanilang pamilya ang Yaowang Hall na dumalo sa festival. Natawa si Elder Yan at sinabi na walang kinakatakutan ang master ng ika-3 palapag at walang lugar sa buong imperyo na hindi niya kayang puntahan. Hinamon niya ang master ng ika-13 palapag na subukang paalisin siya upang malaman nila kung ano ang mangyayari. Nagalit ang master ngunit pinigilan siya ni Elder Lin upang maiwasan ang malaking gulo. Nagsalita ang disciple ni Elder Yan at tinanong ang ibang elder kung bakit parang bata ang pag-iisip ng ika-13 master dahil hindi niya kayang pigilan ang kanyang damdamin. Sinabi niya na tama ang sinabi ng kanyang master na ang mga babae sa pamilyang ito ay walang kwenta kaya ang kanilang pamilya ang pinakamahina sa 7 noble families. Nainis si Master Peony ngunit naisip niyang hindi ito ang oras para gumawa ng gulo dahil wala ang kanilang pinuno. Hindi niya maalis ang 2 mayabang na ito. Lalo na't parehong bastos. Naisip ng 3 elder na may paglalagyan rin ang kayabangan ng mga ito. Dumating ang ika-13 master ng tower at sinabihan ang disciple na huwag maliitin ang kanilang pamilya kahit na mga babae lamang sila. Nagulat ang bata nang makita niya ang pagdating ng babae.
Natahimik si Elder Yan dahil sa pagdating niya. Sinabi ng ika-15 master na tumagal ang kanilang pamilya sa posisyong ito sa loob ng ilang libong taon dahil sa lakas nila. Kaya binalaan niya ang bata na huwag bastyusin ang kanilang pamilya. Natuwa si Master Peony nang dumating ang kanyang senior sister dahil hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Sinabihan niya ang kanyang senior sister na ang dalawa ay nagpunta sa kanilang festival nang hindi inimbita kaya tinanong niya ito kung ano ang dapat nilang gawin. Tinanong din niya kung saan siya nagpunta. Sinabi ng kanyang senior sister na inayos lamang niya ang gulo na ginawa ng kanyang disciple. Pinagalitan rin si Master Peony dahil hindi niya naturuan ng mabuting asal ang kanyang disciple, kaya muntik nang masira ang reputasyon ng kanilang pamilya. Nagulat si Master Peony at tinanong niya ang kanyang senior sister kung ano ang ginawa ng kanyang alagad. Agad na tinawag ni Kai Ching ang kanyang mga tauhan at inutusan niya sila na papasukin na ang dalawang pasaway. Namula ang mukha ng disciple ni Elder Yan nang makita niya ang magandang katawan ni Dandan. Nagulat si Elder Lin nang makita niya ang sitwasyon ng kanyang disciple at agad niyang tinanong kung sino ang may gawa nito. Napansin niya na malubha ang ginawa ng taong ito sa kanyang disciple dahil mukhang sira na ang cultivation ng kanyang alagad. Nagtaka ang disciple ni Elder Yan kung bakit galit na galit si Elder Lin kahit na wala namang sugat ang kanyang alagad. Tinanong niya ang kanyang master kung bakit sinabi ni Elder Yan na malala ang pinsala ng kanyang alagad. Tumawa si Elder Yan at sinabi na mukhang magiging baldado na ang bata sa buong buhay niya kaya nagagalit ang Elder. Sinabi niya na demonyo ang tao na gumawa nito sa kanya. Nang marinig ito ng kanyang disciple, tumawa siya ng malakas at kinutya niya ang Kuai-Hao Forest dahil natalo lamang ang kanilang disciple ng isang hindi kilalang tao. Sa tingin niya, mahina rin si Elder Lin dahil magkatulad lamang sila ng kanyang alagad. Hindi sumang-ayon si Kai Ching sa sinabi ng bastos na ito at sinabi niyang nakita niya mismo ang tao na ito. Kahit na isang bata lang ito, masasabi niyang ang lakas ng taong ito ay kapareho lamang ng mga top disciple ng 7 families. Binalaan niya ang bata na huwag maliitin ang taong ito, dahil kahit na disciple siya ni Elder Yan, hindi niya kayang matalo ito sa laban. Nagtanong si Master Peony kung bakit hindi hinuli ng kanyang senior sister ang tao na ito kahit na nakita niya ito ng personal. Napatanong siya kung mas malakas ba ang tao na ito sa kanya. Sinabi ni Kai Ching na hindi niya alam ang pinagmulan ng away, kaya hindi niya maaaring hulihin na lang ang tao na ito. Kaya inutusan niya si Dandan na ikwento kung ano ang nangyari kanina. Agad na sumunod si Dandan. Pagkatapos nito, sinabi ni Dandan ang nangyari sa kanila. Tumawa ang ika-5 elder dahil maraming kakaibang bagay na ang nangyayari sa kanilang imperyo mula nang lumabas ang pangalan na Zhou Fan. Sa tingin niya, bumaba na ang respeto ng mga ibang tao sa 7 families kaya kahit sino na lang ay nais silang labanan. Sinabi ni Elder Yan na nangyari lamang ito dahil sa kahinaan ng Yuming Valley. Ang mas malala pa, hindi pa rin nahuhuli ng kanilang pamilya ang Zhou Fan na ito kaya nadadamay ang reputasyon ng ibang pamilya dahil sa kahinaan nila. Inamin ng ika-5 elder na kasalanan nga nila ito. Ngunit sa ngayon, mas magiging mababa ang kanilang reputasyon kung sakaling magiganti si Elder Lin sa batang ito. Dapat hayaan na lang ang taong gumawa nito sa kanyang alaga dahil kung hindi, magiging katatawanan lang sila kung ang elder pa ang aatake sa isang bata para lang sa disciple niya. Tumawa rin ang ika-5 elder at sinabi na sa kasamaang palad, wala nang ibang disciple na kasama si Elder Lin. Kung mayroon pa siyang ibang disciple, maaari niyang utusan ito na kalabanin ang nangbugbog sa alaga niya. Bigla na lamang nagkaroon ng ideya ang disciple ni Elder Yan, kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Dandan upang umalis, at inutusan niya ito na samahan siya dahil siya mismo ang kakalaban sa tao na iyon. Nagalit naman si Master Peony dahil kinuha lang ng bastos na ito ang kanyang disciple nang hindi man lang nagsasabi sa kanya. Tumawa naman ang ika-5 elder dahil gumana ang kanyang plano, at nasabi na lang niya na mas magiging maganda ang susunod na mangyayari. Natuwa naman si Elder Yan at sinabi niya na huwag nang magalit si Master Peony dahil sa mundong ito. Ang mga babae ay alipin lamang ng mga lalaki. Binalaan rin niya ito na kahit ang kanilang pamilya ay hindi na rin magtatagal sa posisyon na yon. Pagkatapos nito, agad nang umalis si Elder Yan upang sundan ang kanyang disciple. Napansin naman ng ika-5 elder na mukhang nalaman ni Elder Yan ang kanyang layunin, kaya agad din siyang umalis upang sundan ito. Nagtaka naman si Master Peony kung bakit nagsialis ang mga elder na ito, ngunit kahit si Elder Lin ay hindi rin mapakali, kaya tinanong niya si Master Kai Ching kung sigurado ba siyang hindi si Zhou Fan ang tao na yon.
Nagulat naman si Master Peony dahil hindi niya inakala na pupunta rito si Joe Fan. Sinabi naman ni Kai Ching na kahit siya ay hindi niya alam kung siya nga ba yon. Sinabi rin niya na kahit kakaiba ang lakas ng batang nakita niya, sa tingin niya ay wala ito sa antas na kaya nitong pumatay ng isang martial artist na nasa antas ng Heavenly Realm. Kaya sa tingin niya ay hindi si Joe Fan ang bata na yon. Ngunit sinabi naman ni Elderlin na maaaring nagpapanggap lamang ang bata na yon na isa siyang mahina. Tumayo rin si Elderlin at sinabi niya na sa tingin niya ito ang dahilan kung bakit sinundan ni Elder Yan ang kanyang alaga, dahil kung si Joe Fan nga ang tao na yon, tiyak na mamamatay ang kanyang disciple kapag nilabanan niya ito. Sinabi naman ni Kai Ching na kung tama nga ang hinala nila na siya nga si Joe Fan, tiyak na lalabanan ni Elder Yan ang demonyo na yun hanggang sa kamatayan. Ngunit ang hindi nila tiyak ay kung may kakayahan nga si Joe Fan na patayin si Elder Yan. Sinabi naman ni Elderlin na sana nga si Joe Fan ang tao na yun upang maturuan ng leksyon ang dalawang yon. Sa kabilang banda, agad namang naglakad ang ating bida papunta sa lugar kung saan maaaring manatili ang kanyang mga kasamahan na nasa third-rate na pamilya. Naisip rin niya na ilang oras na ang lumipas mula nang mangyari ang gulo ngunit wala pa rin siyang kalaban na nararamdaman na naghahabol sa kanya. Kaya sa tingin niya ay mukhang hindi nga talaga siya nakilala ng master na nakita niya. Napansin rin ni Joe Fan na tama nga ang kanyang hinala na ang lugar na ito ay puno ng mga demonyong tao dahil kahit saan man siya magpunta ay may naglalaban. Ngunit bigla siyang napatigil sa kanyang paglalakad nang mapansin niya na ang lugar sa harapan niya ay wala man lang tao. Nagtaka rin siya dahil maganda ang lugar na ito ngunit wala man lang tao na nakatira dito. Isang lalaki naman ang tumawag sa ating bida at sinabi niya na kung nais niyang makakuha ng matutuluyan ay sumama lang siya sa kanya dahil hindi siya maaaring lumapit sa lugar na yon. Nagtaka naman si Joe Fan nang marinig niya ito, kaya tinanong niya ang lalaki kung bakit. Sinabi naman ng lalaki na sa tingin niya ay baguhan lamang si Joe Fan sa lugar na ito. Kaya ipinaalam niya sa kanya na hindi siya maaaring pumasok sa bahay na yon dahil may isang babae na may nakakahawang sakit ang nakatira doon sa loob. Isang lalaki ang nagsabi na may mga tao na tumira sa lugar na yun sa nakaraan, ngunit kahit hindi nila nakausap ang babae na nakatira doon, namatay pa rin sila sa loob lamang ng 3 araw. Kaya maraming tao ang umiiwas sa lugar na yun, dahil natatakot silang mahawa sa sakit ng babae at mamatay. Ngunit hindi natakot si Joe Fan sa sinasabi ng mga tao, alam niya na kahit gaano ka mapanganib ang sakit ng babae, hindi siya nito mapapatay. Sa tingin niya, nagkataon lamang ang pagkamatay ng mga nakatira doon. Kaya naisip niyang pumasok pa rin sa loob. Nagulat ang mga kausap niya dahil tila handa siyang mamatay. Ngunit hindi pinansin ni Joe Fan ang kanilang babala, sa halip ay pinasalamatan niya sila at agad na pumasok sa loob. Habang papalapit siya sa bahay, napansin niyang tumataas ang lamig, kaya naisip niyang hindi malalang sakit ang dahilan ng pagkamatay ng mga tao doon. Bigla siyang napatigil nang marinig ang boses ng isang babae. Nakita niya ang babae na lumabas mula sa kanyang silid at napansin niyang puno ng balat ang katawan nito. Ngunit maganda pa rin ang mga mata nito. Nagulat ang babae sa reaksyon ni Joe Fan na hindi panlalait. Tinanong niya kung sino siya at paano siya nakapasok doon. Nagpakilala si Joe Fan bilang Song Yu mula sa isang third-rate na pamilya. Sinabi niyang naroon siya dahil yun lamang ang lugar na maaari niyang puntahan ayon sa batas ng lungsod. Sinabi ng babae na kung nais niyang manatili doon, mas mabuti pang pumunta siya sa mga bahay sa harap, dahil maaari siyang mamatay kung mananatili siya roon. Ngunit sinabi ni Joe Fan na hindi siya takot mamatay, kaya walang problema sa kanya na manatili doon. Nagbiro siya na mas masasamang tao ang makakasama niya sa harap, kaya mas mabuti pang manatili siya roon. Sinabi ng babae na tanga si Joe Fan, at pinayuhan niya ito na huwag niyang isipin na maloloko siya nito. Ngunit wala nang nagawa pa ang babae kundi sabihin kay Joe Fan na maaari siyang matulog sa kwarto na katabi ng kanyang bahay. Binalaan rin niya ang ating bida na huwag itong lumabas pagdating ng gabi, dahil maaari siyang mamatay. Sumang-ayon naman si Joe Fan at nangako na hindi siya lalabas pagdating ng gabi. Nang mawala na ang babae, naisip ni Joe Fan na hindi ordinaryong babae ang kausap niya. Sa tingin niya, nasa God realm na ang antas nito, dahil hindi niya makita ang cultivation nito. Nagtaka rin siya kung ano ang ginagawa ng isang master sa lugar na yon. Kaya napatawa na lang siya dahil mukhang magiging maganda ang mangyayari sa lugar na ito. Pagkatapos nito ay pumasok na siya sa kanyang silid at sinabi niya na kahit anong mangyari, hindi siya mapipigilan ng babae na ito na lumabas mamaya.
Kaya sisiguraduhin niyang malaman kung ano ang pagkatao ng taong yon. Kinagabihan, nagising si Joe Fan nang maramdaman niya ang matinding lamig sa paligid. Nasabi niya na tama ang kanyang hinala na hindi sakit ang ikinamatay ng mga tao doon. Agad niyang nilabas ang gamot at pinakain ito sa kanyang demonic baby. Ayon sa ating bida, sa tulong ng gamot na ito, matatago niya ang presensya ng kanyang demonic baby. Kaya kahit ang isang martial artist na nasa antas ng Heavenly Master o God Realm Master ay mahihirapan na makita ang kanyang demonic baby. Pagkatapos ay pinalabas ni Joe Fan ang kanyang alagad upang tingnan kung ano ang nangyayari. Napansin niyang nasa labas ng bahay ang babae at may ginagawa ito. Nakita rin niya ang malaking array na ginagamit nito. Naisip niyang isa itong level 3 na array, ito ang tinatawag na moon array. Napagtanto ni Joe Fan na mukhang ito pala ang dahilan ng pagkamatay ng mga tao na tumira dito noon. Sa tingin rin niya, nagulat ang mga tao na nakatira dito nang makita nila ang ginagawa ng babae. Akala nila ay ginagamot lang ng babae ang kanyang sakit, kaya nang lumapit sila sa array, agad silang inatake ng demonic frost ng buwan na kayang pumatay sa isang martial artist agad kung walang sapat na lakas. Sa tingin ni Joe Fan, ginagawa ito ng babae upang mapaikot palabas ang lason sa kanyang katawan. Ngunit panandalian lamang ang paraang ito upang maibsan ang lason sa katawan ng babae. Sa hinaharap, kapag sobra na ang paggamit ng paraang ito, masisira ang katawan ng babae dahil sa sobrang enerhiya na nakukuha niya sa buwan. Maaaring magdulot ito ng pinsala hanggang sa hindi na niya magamit ang kanyang katawan. Sa madaling salita, kapag nabuo ang matinding enerhiya ng buwan sa katawan niya, maaari siyang mamatay dito. Nagtaka ang ating bida kung ano ang lason na nasa katawan ng babae para gamitin niya ang mapanganib na teknik na ito. Kinabukasan, pinabalik ni Joe Fan ang kanyang demonic baby matapos niyang bantayan ang ginagawa ng babae magdamag. Tahimik na tinatapos ng babae ang kanyang array dahil alam niyang umaga na. Ngunit dahil sa laki ng enerhiya na nagamit niya sa proseso, nakaramdam siya ng pagod at biglang bumagsak sa sahig ang kanyang katawan. Nagulat siya nang marinig ang boses ng ating bida mula sa kanyang likuran, kaya agad niyang tinabyunan ang array na ginawa niya. Galit na tinanong niya si Joe Fan kung bakit siya naroon, kahit na sinabihan na niya ito na huwag lumabas. Ngunit sinabi ni Joe Fan na ayon sa sinabi niya kahapon, tuwing gabi lamang siya hindi maaaring lumabas at ngayon ay umaga na. Nagulat ang babae dahil tama ang sinabi ng bata, ngunit alam niya na hindi magiging maganda kung malalaman ng bata ang ginagawa niya. Sinabihan niya si Joe Fan na kung nais niyang manatili sa lugar na yon, dapat ay huwag siyang pumunta doon at manatili lamang sa kanyang silid. Kung hindi niya susundin, kailangan niyang umalis. Umarte si Joe Fan na malungkot at sinabi na naiintindihan niya ito. Naglakad siya palayo ngunit bago umalis, tiningnan niya ang mukha ng babae at sinabi na alam niyang hindi maganda ang pakiramdam niya. Binigyan niya ito ng prutas para makain sa umaga. Pagkatapos, umalis na si Joe Fan habang nagpapasalamat dahil pinatir siya ng babae sa lugar na yon. Nagtaka ang babae sa balak ng batang ito ngunit alam niyang hindi ito mapanganib. Kaya nagpasya siyang kainin ng prutas na ibinigay nito. Hindi alam ng babae na umaayon na ang lahat sa plano ni Joe Fan. Tumawa siya dahil alam niyang kapag tinanggap ng babae ang prutas na ibinigay niya, ibig sabihin ay nagtitiwala na ito sa kanya. Kailangan na lang ni Joe Fan na maging mas malapit pa sa babae upang malaman ang lason sa katawan nito at magawa ng gamot. Sinabi rin ni Joe Fan na hindi masama na malaman ang lason na ito para magamit sa hinaharap. Inisip ni Joe Fan na maaaring magaling ang babae sa pagsisinungaling, ngunit sa harap niya, walang ligtas sa pangloloko niya. Kahit matalino ang babae, maloloko niya ito. Dumating ang hapon, tahimik na nagpapahinga ang babae nang marinig niya ang boses ng mga tao sa likod ng bahay. Agad niyang tiningnan ang nangyayari at nakita na isang away lamang pala ito. Nagpasya siyang umalis. Ngunit napatigil siya nang marinig na ipinagtanggol siya ni Joe Fan. Sinuntok ng lalaki si Joe Fan at sinabing hindi niya maaaring ipagtanggol ang babae dahil nagdulot ito ng maraming kamatayan. Sinabi ni Joe Fan na hindi nila maaaring paalisin ang babae dahil siya ang nauna roon. Sila ang dapat umalis, hindi siya. Sinabi niya na hindi patas na sisihin ng babae sa kamatayan ng iba. Biglang sinuntok si Joe Fan ng isa pang lalaki at bumagsak siya sa lupa. Sinabi ng mga kalaban na matigas ang ulo niya kaya dapat siyang patayin. Dagdag pa nila, mangyayari ulit ang walang tigil na pagpatay kung hindi nila pinaalis ang babae.
Ngunit pinatigil ng babae ang pangbubugbog sa bida.